Okay, so muli po, magandang hapon sa ating lahat. Magandang araw sa ating mga kaibigan, mga kapatid. Saan mo kayo naroon? Saan mo kayo maabot ng ating pong pag-aaral ngayong hapon? Ay aking binabati po ng magandang hapon o araw sa ating lahat. Purihan ng Diyos sa oras ito na tayo muli makapag-aaral ng salita ng Panginoon. At ito'y napakahalaga dahil ito po ang present message, present truth. At ito na rin ang mga pinaka-present na mga topic na dapat pong inyong matunghayan at mapag-aralan. So ngayon ay ang ating pag-aaral patungkol pa rin po sa 144,000. Ulit-ulitin po natin to dahil napakahalaga po ito. At bago tayo magpasimula, tayo manalangin muna. Nagabayan tayo ng Banal na Espiritu na atin pong maunawaan ang atin pong pag-aaralan. Dakila po namin Ama, ang tahanan niyo po ay nasa katastasan ng mga langit. Maraming salamat po Diyos. Nasa oras na ito, kami muli makapag-aral ng mga banal na salita na aming pong matunghayan, lalo na po ang aming talakayan, ang 144,000, na kung saan sa maraming mga ngaral, hindi ito masyadong naunawaan, ngunit amin pong linawin sa aming pag-aaral na ito, tulungan kami gabay ng Banal na Espiritu na aming maunawaan po ito. At yan din, lalo na sa mga tagapakinig, mga kaibigan, mga kapatiran, na kanila pong mailagay sa puso at isip na ito'y maging gabay at palakas sa bawat isa. Patawad sa mga pagkukulat at pagkakasala sa pangalan po ng Panginoong Hesus sa amin. Okay, ang atin pong pag-aaralan muli ang 144,000 na napakahalaga po itong topic na to. Sa Revelation 7 po tayo dahil ito pong Revelation 7 pinakita dito ang 144,000 at then din ang great multitude. Subalit bago ang lahat, ito po ang ating pinaka-introduction. Sa 1 Timothy 2:3 and 4, God desires all men to be saved. Ang Panginoon po pala ay ninanais ng Panginoon na ang lahat ng mga tao po ay maligtas. At yun din sa Luke 3:6, at lahat ng laman, all flesh shall see, understand the salvation of God. Na maunawaan po ang kaligtasan ng ating Diyos, ang pagliligtas niya sa tao. Sa Luke 13:23-24, yet few shall be saved. Subalit po sa dito sa ating pong pag-aralan, napakakaunti lang maligtas sapagkat ito pong 144,000 po, hindi ito napakarami. No? Ang 144,000 hindi million, hindi great multitude. At dito po sa 1 Kings 19 verse 9 and 10, bakit kinuha po natin to? Dahil ito hinalintulad po sa kaarawan ni Elijah, kaarawan ni Elias, o ng hari 19:9 at 10. At ang sabi ni Elias po, as ako lamang ang natitira, I only am left. Siya lang pong natitira, sabi niya, isip niya, siya na lang natitirang mag-isa. Noong BC 906 po yun. At may pinasulat din po sa Jeremiah 23:1-3 na ang Israel noong 599 ay nakalat po ito sa mga mali ng mga pastor or mga piki ng mga pastor, mga nagbabantay, kunwari nagbabantay sa kawan ng Panginoon. Sabi po dito, Israel scattered by false pastors, a remnant to be gathered. Pero may mga natitira po, kailangan silang maipon. At sa Ezekiel 6:1-4, 8 and 9, at noong BC 594, pag pinakita po ng Israel to fall by the sword, yet a remnant would escape. Tingnan natin po, nung kapanahonan na sinira po ang Jerusalem, may remnant, may natitira po. Naka-escape. Ang iba po na naging bihag, hindi sila pinatay, pero marami po ang namatay. No? Maraming namatay sa tabak, sa gutom, at sabi pang mga pagkapahamak sa kanilang buhay. No? Noong 457 BC, sa Isra 9:8, dahil sa biyaya ng Diyos, sabi po dito, the grace of God leaves a remnant. Ang biyaya ng Diyos, nag-iwan po talaga ng mga natitira. Itong remnant po, napaka-kaunti. No? Romans 11:1-5, noong AD 60, ang bayan ng Diyos, God's people are not forsaken. There has always been a remnant according to election of grace. Mayroon pong talagang natitira ayon po sa pagkapili ng biyaya, no, ng ating Panginoon. At sa sunod po, sa sunod na subtopic, ang pinakamahalaga dito, yung masunurin po tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Obedient to Christ. So, tingnan natin po kung itong natira, kung ano sila, tagalabag
or susunod sila, masunurin, or manlalabag sila. Revelation 12:17, dyan nyo po makita, Revelation 12:17. The remnant keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ. Ano po, ang mga nalabi pala ay nag-iingat ng kautusan ng Diyos at mayroong patutuo ni Yesu Cristo. Revelation 19:10, ang testimony ni Jesus ay ang spirit of prophecy. So kung may remnant po, mayroon silang hawak na spirit of prophecy. Pag wala po ito, hindi yun ang remnant. No? Ang remnant, nag-iingat sila ng kautusan ng Diyos at mayroon pang spirit of prophecy. So kung hindi sila po masyadong acquainted sa spirit of prophecy, hindi po ang tinutukoy, hindi yun ang remnant. No? So makita natin, Revelation 12:17, ang remnant pala, may iniingatan. Anong iniingatan nila? Ang mga kautusan ng Diyos. Iniingatan po nila yan, minahal nila yan. At mayroon silang spirit of prophecy. Pag ang mga tao po, gusto na lang nila, wala lalong iba, wala ng batas, wala ng 10 commandments, wala pang spirit of prophecy, hindi po yun ang remnant. No? So makikilala natin ang remnant. At sila magtagumpay sa Revelation 12:10 and 11, they overcome by the blood of the Lamb. Sila po'y mananalo dahil sa dugo ng Cordero, the word of their testimony, ang salita ng kanila pong mga patutuo. Then, pagdating sa mga religious deception in the last days, ingat po tayo dahil napakaraming reliyon ngayon po, hindi naman alam kung ano pong ginagawa, hindi rin nila alam kung ano na po ang dapat ngayon. Kaya sa 2 Timothy 3:13, tingnan nyo po ang 2 Timothy 3:13, evil men and seducers will deceive worse and worse. So marami pong mandaraya ng mga masasamang mga tao. Pwede kang akitin at pwede kang iligaw. Matthew 24:24, kaya po maingat tayo kaya tayo nag-aaral para hindi po tayo mailigaw. Matthew 24:24, sabi, if it were possible, even the elect of God would be deceived by false Christ and false prophets, showing great signs and wonders or miracles. So makita natin po na maraming gumagamit po ng mga miracles, may mga false prophets, lalo na po yung mga tao pong mga nag-aaral kunwari, lalo na mga nagsisitting time, hindi po yun. Hindi po yung ganun. Kasi po, doon tayo mailigaw, maniwala tayo ng mga taong ganun, no? So, Luke 18:1 and 8, 18:1-8, sabi po dito, with such deception, only a few will keep the faith of Jesus as revealed in this parable. So, ang pandaraya pa lang yun po, konti lamang ang mag-iingat sa kanilang pananampalataya kay Jesus, no? At ang 144,000 po, maingat ito sila. Kaya napakaganda na tayo po'y mag-aral hanggang matuto. At sa Revelation 7:1, tingnan nyo po ang 144,000 sila. Habang ibubuhos po ng Diyos ang kanyang galit, malapit na ibuhos ang kanyang mga palatandaan, ang apat na anghel, the four angels are holding back the four winds. So kanila po iniingatan ngayon, pinipigilan ng hangin. At lalo ang Armageddon, ang gera. At ang sabi po dito sa Revelation 7:2 and 3, the winds, ano po ang kahulugan ng winds? Ito po pala ay all-out war, wherever it might occur in the world, are to be held back until the angel seals God's people in their foreheads with the seal of the living God. So itong mga kaguluhan po, pinipigilan pa ito ng mga anghel hanggang sa ang bayan ng Diyos matatakan po sa kanilang mga noo. At itong tatak na ito, tatak ng buhay ng Diyos. Atin po pag-aralan itong tatak ng buhay ng Diyos, napakahalaga po. Na ano itong tatak ng buhay ng Diyos? The 7-day Sabbath is the seal of His authority. Ang Sabbath po, ang tatak ng buhay ng Diyos. Bakit Sabbath? Dahil po ang Sabbath, sa 10 Commandments, tingnan nyo po ang Sabbath, kinumpleto ng Diyos. Ang Sabbath na riyan ang kanyang name, nandyan ang title, nandyan ang name or title, or nandyan ang kanyang power or authority, at nandyan din ang kanyang territory. Kaya pag hinanap nyo po ang seal, nasa 4th Commandment. Tingnan nyo po ang 10 Commandments, wala siyang perma. Wala siyang perma. Alam niyo po, pag gumawa ang tao gumawa ang pamunuan, lalo na mga leaders, ang mga presidente, ang mga hari, gagawa sila ng batas po, may perma po yan. May permanship yan. Hindi man pwede kung walang signatory. Ang Diyos, gumawa siya po, pero hanapin niyo ang perma niya nasaan. Nasaan ang seal niya? Nasaan ang signatory niya? Nasa 4th Commandment lang po. Wala, hindi mo makita doon kung saan-saan. Nasa 4th Commandment. Kaya, tinawag po siyang seal of the living God. Yan po ang 4th Commandment. So, ang Sabat ang tinutukoy. Now, bago pakawalan po yung
tinatawag na gulo or kera or wens, o kailangan mo nang masilyuhan ang bayan ng Diyos. The number cell, ito po, ang numero po na sisilyuhan, 144,000. Tribes of Israel represents overcomers from all nations. At kung tingnan nyo ang Romans 10, 12 and 13, from all nations, hindi lang po Israel, no? Sa lahat pala ng nasyon, doon hahanap ang Diyos ng masisilyuhan. At itong anghel na ito na naghahanap, siya po ang nakakaalam kung sino ang mga tapat at dapat masilyuhan. At sa Revelation 14:1, they are depicted as victorious, standing on heavenly Mount Zion, with the Father's name written in their foreheads. So ito po, inilalarawan dito na sila'y nagtagumpay at sila'y nakatayo doon po sa makalangit na Sion. At ang sa kanilang noo ay naroon po ang alin? Ang Father's name written in their foreheads. Ang Father's name, tandaan nyo ha, ang Father's name ay siya pala po ang nandyan sa ika-4th commandment. Nandyan ang Father's name, ang 4th commandment na riyan kasi ang Father's name nasa 4th commandment, ang cell nasa 4th commandment, ang authority nasa 4th commandment, at ang name nasa 4th commandment, at yung territory, power, territory nasa 4th commandment. Isipin nyo sa 4th commandment, at sabi niya, I am the Lord God who created, who made the heavens and the earth and the sea and all that is in them, as and rested on the seventh day. So the creator of the universe, He created with His power. Kaya nung nilikha niya ito sa kanyang kapangyarihan, pinakita sa 4th commandment na naroon po ang kanyang kapangyarihan. So kung ating tingnan ang 4th commandment, pinakita doon na itong 144,000 sinilyuhan. Sa kanilang noo, naroon ang 4th commandment at naroon ang name, power, at territory of God sa 4th commandment. So sila'y nagtagumpay kasama ni Jesucristo at dahil naroon po ang authority na nakatatak sa ika-4th commandment. Ngayon sa komentary, ang sabi po dito, both the third angel's message and the sealing began in 1844 and have been going on ever since. To be exact, the sealing time started in 1848. So, doon po lang nila natapagtanto na 1848 ang talagang simula ng silyo. Bakit po? Dahil doon lang nila naunawaan ang Sabat. Dahil nung wala pang Sabat, hindi pa po sila pwedeng tatakan dahil wala pang nag-iingat ng Sabat. The year the Sabbath truth was accepted by the early Adventists. And obviously, not all men could be held accountable for the Sabbath truth immediately in 1848. Hindi naman kaagad po kasi marami pang hindi nakakaalam kung ano ang Sabat. Therefore, the formation of the great multitudes, Revelation 7:9, continued after 1848 and will continue until an undisclosed time when the message has reached everyone in the world. So, ito pa lang may mga great multitude pa ngayon, hindi po sila sa 144,000 dahil hindi pa alam ng iba ang mensahe po na pinadala ng Diyos para sa 144,000. Ngayon sa Revelation 14:12, binigyan tayo ng pronouncement na isang blessing sa kanino po? Doon sa mga taong namatay sa message po ng third angel. Kasi po sabi ito, the third angel's message and the sealing began in 1844 at the third angel is the sealing message. Yung po palang third angel is the sealing message. Sa early writings, page 88 and 89. No, makita nyo doon na ang third angel is sealing. So, we are now in the third angel's message and the third angel is sealing and binding for the heavenly guardian. Now, kung tingnan natin po bakit na-pronounce ang blessing, doon po sa nakaunawa na sa message para sa 144,000, sa Revelation 14:13, a blessing is pronounced on those who die in the Lord from the time when the third angel's message began. So doon lang po yung blessing pagka namatay sila na doon na sila sa third angel's message tapos nagpahinga, doon po ang blessing sa kanila. Kasi ang sabi po dito, those who have died in the faith of third angel's message will be part of the 144,000. Ano po? Sino man palang mamatay sa pananampalataya sa katlong anghel ay sila'y kabahagi po ng 144,000. Ito yung hindi na alaman ng marami ngayon, na akala ng iba, yung namatay, hindi na sila kabilang. Kahit pa sumunod ka sa message po ng third angel. Alam niyo po, itong message ng third angel, kailangan nating alamin to dahil napakahalaga po nito. At inyo pong tingnan ang Daniel 12:2. Yan, sa Daniel 12:2.
Makita nyo po in Daniel 12:2 and Revelation 1:7. Yan dalawang Bible text na yan. Diyan nyo makita kung ano po nakasaan. At ang sabi po dito sa Daniel 12:2, diyan pala nilagay ang message po ng third angel. Those who have died in the faith of the third angel's message will come forth in the partial resurrection during the seventh plague. So doon po sa seventh plague, mayroon tinatawag pong partial resurrection na tinawag din po ito sa Spirit of Prophecy ng spatial resurrection. Na ito po hindi nila masyadong nalaman. Marami pong hindi nakakalam nito na mayroong spatial resurrection. Sino pong ma-resurrect? Yung pong nakarinig lang ng message, ng third angel's message, nagtapat sila, may pananampalataya sila kay Kristo, namatay sila may nga, at sila naman ay ma-resurrect sa spatial resurrection. Yan po pinakita sa Great Controversy 637. No? Sabi po dito, all who have died in the faith of the third angel's message come forth from the tomb, glorified, to hear God's covenant of peace with those who have kept His law. Eh, yun po pala yung napakaganda. No? Pag namatay tayong tapat ngayon, kabilang pa rin po tayo sa 144,000. At tingnan nyo po ang Revelation 1:7, they will be resurrected also. Yung pong pumatay kay Jesus, yung pumatay noon, at the same time, as a special class of wicked who are to see the Son of Man coming in the clouds. Tingnan nyo po ang Mark 14:62. So, sa Revelation 1:7, yung palang pumatay sa ating Panginoong Jesucristo, mababuhay sila sa spatial resurrection, special class sila ng mga makasalanan, ng mga wicked. Ngunit sila lang po ay papakita, kailangan makita lang nila na darating ang anak ng tao. Now, ito po ay pinakita sa Revelation 1:7. No? Revelation 14:2 and 3, the 144,000 sing a new song, and this is a song that of their experience that only they can sing. Sila lamang pong makapag-awit dahil itong Song of Moses and Song of the Lamb, a new song, at tinawag ito sa Revelation 15:3, it is called the Song of Moses and the Lamb. Ang ibig sabihin po, it is a song of experience and deliverance and the song of victory. Ito lang po ang 144,000 ang mananalo. Victory saan? Saan po sila maging victorious? Doon po sila maging victorious sa halimaw or sa hayop na tinatawag po sa Revelation na mark of the beast. Sila victorious doon sa marka ng hayop. Hindi sila magpapailalim. At ang sabi po dito, Revelation 14:4, they are not defiled with women. Hindi sila nadumihan ng mga babae. They have no connection with the war, with the church. Doon po sa Babylon, sa Revelation 17:5, ang tinutukoy po dito is the Romish Church. And her daughters, the harlots, the apostate Protestant churches. So, pati Protestant pala po, kasama sila sa harlots. Pero ang mother of harlots, yun po ang Romish Church. At ang Protestant churches, sila po ang mga daughters of the apostate church. At kung tingnan natin, hindi sila po pwedeng magkaroon ng connection doon. Dahil, number 2, sabi po dito, they are virgins. Sila po ay mga malilinis. They carry the pure doctrine. Bakit virgin ang sinasabi? Dahil po, hindi nila hinaluan ng mga superstitious belief, ng mga tradisyon, ng mga pananampalataya na hindi galing sa Biblia. No? Hindi nila hinaluan yan. So, they are virgins. Now, number 3, they follow the Lamb, or they follow Christ wherever He goes. Ito yung napakaganda po na hindi natin alam. Hindi alam ng napakarami na si Jesucristo kung saan man siya pumaroon, nasundan nila siya. So, si Jesus hindi lang nasundan nung narito siya po sa lupa. Nung umakyat siya sa langit, nasundan natin siya. Pagpasok niya sa holy place, hanggang most holy place, nasundan doon. Kaya po, yung Day of Atonement, lalo na po ang pagbukas sa Ark of the Covenant, nasundan nila yon. Nakita ang Sabbath, 10 Commandments, ang mana, lalo na ang mana, ang rod of Aaron, nakita nila yon. At doon makita natin po, nasundan nila wherever He goes. Ang sabi po dito, saan man siya pumaroon. And it is taught that they will occupy a special place in eternity, serving Christ in the temple and accompanying Him from world to world. Ito yung napakaganda po, kahit saan palang mundo, sila'y sasama. Kasi sila lang po ang 144,000, mamamasyal sila world to world. No? Ito yung napakaganda. At ano pong sinabi dito?
nasundan nila si Jesucristo. By faith, nasundan natin si Jesus sa most holy place. Kaya po yung mga nakakita ng mana ngayon, ang ibig sabihin, vegetarian, health reform, nasundan nila si Jesus na naroon, binuksan na ang health reform. Nasundan nila ang Rado Veron, yan ang authority of the church na walang magre-rebelde sa Panginoon. At hindi kagaya po noong 1951, may nag-rebelde noong 1951 dahil ang rod represents the authority of God na ibinigay po sa mga leaders. So, nasundan nila ang rod of Aaron. At ang sabi po dito, they are the redeemed from among men and are first fruits unto God, being saints who are alive when Jesus comes. And they will be first to behold Him. Ito yung napakaganda dahil sila'y tinubos sa gitna ng mga tao, sila'y pinakaunang bunga. Alam niyo po, pag sinabing unang bunga, unang harvest. Pag unang bunga, unang mo siyang ma-harvest. Pag nag-harvest na ng mga kaluluwa, ang unang titipunin po, ito ang 144,000. So, ang great multitude po, hindi sila ang unang titipunin. Tinawag sila na first fruits, first harvest, first gathered souls. Sila po yun, ang 144,000. Kaya hindi po ang great multitude. Sila mo nang mauna para maghintay sa hari ng mga hari. Kaya itong 144,000, sila po maghintay sa ating Panginoon na silang sisigaw, silang sasabing, here's our God, hallelujah, we are to be glad and happy because He is coming in the clouds of heaven. Yung po palang sisigaw ng ganun, yung Isaiah 25:9, 144,000 lang po yun. Hindi haluan po yun ng great multitude, 144,000 lang. Revelation 14:5, no guile, no deceit is found in their mouths, dahil magsasabi sila po ng totoo, ng tunay, and they are without fault. They accept Christ's sacrifice fully and thus are able to overcome. So, ito po yung napakaganda sa 144,000. So, the 144,000 endure the severest tests. So, yung napakaganda dahil kahit sa pinakamatinding pagsubok sa kanila, sila makakapanagumpay, sila makapagtiis. Revelation 13:12, and then 15 to 17, they will face the wrath of the wicked under the mark of the beast. So, harapin po nila yung galit ng mga masasama, ilalim po sa marka ng hayop. At sila hindi pinahintulutang makapagbili. They will not permitted to buy or sell and the death sentence pronounced against them. So ito nakakalungkot dahil sila din po ang dadanas ng gayon, no? Death sentence. Then, Revelation 14:9 and 10, they will face the 7 last plagues as the wrath of God, and Revelation 51. So, 7 last plagues, sila lang po ang katatayo. Wala na po iba. Ang great multitude po, patay sila. Ang tatayo doon sa 7 last plagues, ayun lang po ang 144,000. At itong Revelation 15:1 is poured out on the world who are accepting the mark of the beast. The mark of the beast is Sunday. So, tandaan natin na walang makakatayo doon. 144,000 lang po. Kaya ang great multitude, natulog pa sila sa labok. Ang tatayo doon sa panahon ng 7 last plagues, ayun lang pong 144,000. Isaiah 33:16, though living during the 7 last plagues, they will be protected and sustained. Sila po iniingatan, sila po ay tutulungan ng Panginoon kung ano man ang kanilang pangangailangan. Jeremiah 30 verse 5 to 7, they will go through the time of Jacob's trouble. Tawagin po na Jacob's trouble dahil ang Jacob's trouble, makipagbuno siya sa anghel at siya'y harap din na makipagdigma sa kanyang kapatid. So kapatid sa kapatid. Jacob's trouble when probation has closed and Jesus is no longer interceding for man. Kaya po magkaroon ng kaguluhan. Pamilya sa mga anak, mga magulang, mga anak, brother, sister, at sa iglesia, pastors, mga members, magkakagulo po yan. At makita natin sa mga kaibigan natin, magkakagulo. Kaya tinawag po siyang Jacob's trouble dahil kapatid sa kapatid. No? So nakakatakot ito. Then, aside po dito sa commentary, Great Controversy 6:16 and 19, 6:16 and 6:19, Jacob's night of anguish when he wrestled in prayer for deliverance from the hand of Esau represents the experience of God's people in the time of trouble. Though God's people will be surrounded by enemies who are bent upon their destruction, yet the anguish which they suffer is not a dread of persecution for the truth's sake.
they fear and that every sin has not been repented of. Ang kinatatakutan po nila, yung mga kasalanan na hindi nila napagsisihan. Kaya itong 144,000 po, matakot sila sa mga kasalanan na hindi pa nila napagsisihan. And that though some fault in themselves, they will feel to realize the fulfillment of Savior's promise. Ang sabi po dito, I shall come upon all the world. Revelation 3 verse 10. At ano pong napakaganda dito? Revelation 14:4, the 144,000 are the living saints redeemed from among men at Christ's second coming. Bakit tinawag silang living saints? Dahil sila po ang mga banal, haharap sa second coming na banal. Living saints. Bago si Jesus bababa, ang mga banal po, sila lang ang tatayo na 144,000. Hindi po tatayo ang great multitude bago si Jesus bababa. Ang tatayo lang doon ay yung mga banal, living saints na mga binuhay, yung mga binuhay na naging buhay na sa special resurrection at yung hindi dumaan ng kamatayan, kasama rin po doon. At makita natin po, ang sabi dito, 1 Thessalonians 4:17, they are those who are alive and remain when Christ shall come. So, buhay sila, manatili silang buhay pag si Jesus ay darating. So, buhay na sila. Darating si Jesus, buhay sila. So, yan ang 144,000. Hindi po, pagdating ni Jesus, ang great multitude po kasi, darating si Jesus, nasa lupa pa. Pero itong 144,000, darating si Jesus, buhay na sila. So, living saints ang tawag. And they shall not taste of death. Kaya ang akala ng iba, hindi sila dumaan ng kamatayan. They shall not taste of death. Pagdating sa persecution po, hindi sila danas ng kamatayan. Kahit patayin sila, tabakin man sila, barilin sila, hindi sila mamamatay. They shall not taste of death sa panahon po ng close of probation. Then sa Revelation 14:4, Revelation 14:1-3, victory will be theirs. Victory will be theirs. Sila po ay mananagumpay na at ipagkaloob na sa kanila ang isang regalo ng Panginoon sa second coming, na nariyan siya nakapaghanda na ang buhay na walang hanggan, naka-ready na po sa kanila, handa na. No? Then, pagbaba ni Jesus, mabuhay ni Jesus ang great multitude. Ang 144,000 naka-ready na kasi first sport na po sila, unang harvest, unang bunga, una silang iipunin, unang igagather, at pagkatapos, bababa si Jesus, igagather na naman ang great multitude. Ang great multitude, doon na po sa first resurrection. Ang tawag doon, general resurrection or first resurrection. Doon naman po sa namatay sa 144,000, ang tawag po doon ay special resurrection. No? Kung may namatay man, mabuhayan, pero at doon po sa special resurrection, Daniel 12:2 and Revelation 1:7. No? So, tandaan nyo po yun, na yung pong mamatay pala sa 144,000, hindi pa rin tayo matakot. Ang mahalaga po, magtapat tayo doon sa mensahe binigay ngayon, ang third angel's message, the threefold angel's message, doon tayo magtapat. Dahil pinakita po sa Spirit of Prophecy, pinasulat na po yan na yung mga tao ngayon, lalo na yung member ng 144,000, yung mga nakaunawa ngayon, tingnan nyo po ang treaty. Dito nyo po makita sa treaty, makita nyo po dyan na ang Panginoon pala talaga ay pumili sa kanila ng 144,000 na may gagawin itong 144,000. Ipinakita po ang sabi dito, the true people of God who have the spirit of the work of the Lord and the salvation of souls at heart will ever view sin in its real sinful character. They will always be on the side of the faithful and plain dealing with sins which easily beset the people of God. Especially in the closing work of the church. Yan na po, napakaganda. Especially in the closing work for the church. In the sealing time of the 144,000 who are to stand without fault before the throne of God, will they feel most deeply the wrongs of God's professed people. So, mag-ingat po tayo dahil pag may mga kasalanan hindi natin napagsisihan, baka po tatanggalin ang ating pangalan doon po sa aklat ng buhay. So, ating pagsisihan po, ano man ang ating mga pagkukulang, lalo na sa Sabat, pag-iingat ng Sabat, kaya po maghanda tayo, pag Biyernes, maghanda na tayo. Ang health reform, atin pong pagtuunan ng pansin, dahil yan ngayon, ibinigay para pala yan sa 144,000. Yung po hindi niya kaunawa dito, akala na marami, Leviticus lang tayo, o ang Sabat, pwede lang tayo hindi maghanda, magluto lang tayo sa araw ng Sabat, hindi po yun. Pinakita na dito sa Spirit Prophecy, lahat ay paglalabag po kapag hindi tayo sumunod sa instruction ng Panginoon. No? Gaya ng panahon ni Moises, may paghanda. Sa ating panahon may paghanda. Biyernes, special preparation day. And Sabat, wala na pong pagluluto.
Kaya po yan ang message para sa 144,000. Yung hindi po dito nakakaunawa, mabibigo po tayo, hindi kayo masilyuan, hindi ka rin makakatayo sa 7 last plagues. Wala kang seal, wala kang palatandaan. Ang Sabat po, palatandaan yun. Naroon ang pangalan ng Ama, ang kanyang power, at naroon ang territory sa Sabat. Ang signatory ng Diyos sa 10 commandments na sa 4th commandment. No? So sana itong 144,000 ibinigay ng ating Panginoon, hindi tayo mabibigo dahil ating pag-aaralan ito hanggang sa manawaan nating lahat at lahat po tayo maingat hanggang sa pag-close of provision. Ikaw pala, isa sa mga ginawa ng Panginoon na kasapi kasama sa 144,000. Ngayon, ang third angel's message, nagpatuloy. At yung great multitude po, yung hindi nakarinig nitong minsayeng ating narinig, yung hindi nakarinig, ay sila po, maaring kung matapat mo sila doon, hindi nila naintindihan, hindi nila napakinggan, ay doon sila sa great multitude. Pero maraming mabibigo, lalo na sa mga Sabbath keepers, kasi lahat na nag-iingat ng Sabbath na mabibigo doon, lalo na mga partial observance of the Sabbath, sila nag-observe pero partial, mabibigo, hindi sila tatanggapin ng ating Panginoon. No? So, purihin Diyos sa oras ito, sana po sa kaunting pag-aaral natin, atin po itong maunawaan hanggang sa mabibless po tayo sa hinaharap na buhay, lalo na po ang glorious appearing of our Lord Jesus Christ na siya yung ating inaasam na antayin na tayo po ay magkaroon ng isang mapalad na pag-asa sa karawiyon. At ang tawag po doon, tsak na maluwalhating hinaharap. No? Sana lahat tayo maunawaan natin to. Purihin ang Diyos, pagpalain po ang bawat isa. In Jesus' name. Amen. Manalangin po tayo. Dakila po namin, Ama, maraming salamat sa oras na ito. Kami nakapag-aral yung mga banal na salita, lalo na po sa 144,000 na ito na po inyong ibinigay sa kapanahonan ngayon, lalo na sa ang threefold angels message inyo pinadala para mahanda po kami, masilyuhan para sa 7 last plagues, makakatayo po kami. Doon po sa mga nagpahinga na, sa namatay po na naging tapat at nagpahinga, sila rin po ay may pag-asa sa special resurrection na ito na po ang panahon na kung saan igagather lahat, titipunin lahat ang 144,000, yung namatay at yung buhay, upang maging perfect ang number po ng 144,000. Salamat sa lahat. Pagpalain po kami at lalo na ang tagapakinig, mga kapatiran, mga kaibigan, mabibless po ang kanilang paglilingkod at pananampalataya. In Jesus' name, Amen. Okay, maraming salamat po. God bless. Sa sunod muli.